Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Ano nga ba ang kahulugan ng sinabi ni VP Sara na matulad si Digong kay Ninoy Aquino kapag umuwi siya ng Pilipinas? Well, para sa akin, dalawa lamang ang pwedeng kahulugan nito. Na si Digong ay matulad kay Ninoy na mailagay sa 500 pesos. Ibig sabihin, magiging hero kung uuwi siya. At pangalawa niyan ay literally na matulad kay Ninoy na nadisgrasya sa airport ng Manila International Airport na ngayon ay pinangalan na Ninoy International Airport. Well, merong reaksyon dito ang pamilyang Aquino. Kaya atin muna panuorin ang video courtesy sa atin ng UNTV. Naglabas ng opisyal na pahayag ang pamilya Aquino hinggil sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na maaaring matulad si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay former Senator Ninoy Aquino Jr. sakaling umuwi ito ng Pilipinas. Sa statement na nilabas ng Ninoy and Cory Aquino Foundation, sinabi nito na kung pag-aaralan ang kasaysayan, makikita nila na ibang-iba ang ginawa noon kay Ninoy Aquino Jr. kumpara sa pinagdaraanan ngayon ni dating Pangulong Duterte. Okay, so eto mga kababayan, talagang hindi magkapareho at hindi mahalin tulad at hindi matulad kay Ninoy Aquino si Digong kapag umuwi. O puntahan natin ang kaagad ang payak na background ng dalawa. Si Ninoy ay isang aktivista, isang politiko, walang pinatay, malinis. Si Digong, politiko, EJK, at mayroong kaso na crime for humanity, 30,000 plus na buhay ang kinitil noong nakaraang war on drugs na tinatawag na tukang. So napakalayo ng agwat, napakalayo ng discrepancy, napakalayo ng diferensya ng dalawa. Kaya nga si Ninoy Aquino ay parang naging naging hero kasi meron siyang ideolohiya, merong ideology si Ninoy na maganda. Si Digong, ano ba na mga ideology ni Digong? Hatred ang kanya wala siyang ideology. Ang kanya ay hatred against drug addicts. Iwan ko lang kasi may nagsabi na yung mga tinitira naman ay kalaban lang sa negosyo, di ba? Ay kung talagang hate niya ang mga drug addicts, ay delikado yung kaibigan niyang si Michael Yang, di ba? Saka yung kanyang mga nandiyan malapit lang sa kanya mismo. Patay yun kung talagang hinahabol niya ang mga drug addict, di ba? Kaya ito, according sa mga eksperta, ay malayong malayo na ikumpara si Benigno Aquino kay Digong. Hindi pwedeng magiging hero at hindi pwedeng ilagay si Digong sa pera na 500, di ba? Hindi pwedeng magiging hero. Ang nilalagay diyan ay mga mga hero na mga gandang record ng mga presidente at mga hero sa Pilipinas, nilalagay sa ating pera ang pagmumukha, di ba? Mga kababayan, kaya dito nagpahayag din ang isa sa mga apo ni Ninoy Aquino. Nagpahayag na wag nang pangalawa na pala na paggamit ng mga Duterte, especially ni Sara, ginamit ang pangalan ng mga Aquino para magkaroon ng parang revolusyon. Bali maakit ang mga tao na mayroon ng third people power na kagaya ng kay Benigno Aquino. So magiging EDSA power, magiging mitsa ang pag-uwi ni Digong. Well, according sa iba ay malayo na mangyari ito, mga kababayan. Patuloy tayo sa ating video. Nauna nang sinabi ni VP Sara na nais niyang makauwi sa Pilipinas ang kanyang ama upang mangampanya sa darating na May midterm elections. Si dating Pangulong Duterte ay muling kumakandidato para maging mayor ng Davao City. Pangalawang beses na po na may ganitong pahayag si VP Sara Duterte, no? At saka naglabas din po ng pahayag yung pamilya noong unang beses na kinumpara niya yung sitwasyon nilang pamilya kay Lolo Ninoy. This was nung November 27 na para sa akin hindi maganda
na yung ginagamit yung pangalan ni Lolo Ninoy upang ipagtanggol yung isang promotor ng EJ case. Alright, stop muna tayo dyan. Balikan natin yung nais daw itong dito, balikan natin to. Ito, Pilipinas ang kanyang ama upang mangampanya sa darating na May midterm elections. Si dating Pangulong Duterte ay muling kumakandidato para maging mayor ng Davao City. ito, ayun na, magiging mayor. Okay lang naman yan na magiging mayor ka. Pero ang unang dyan, rule ng Comelec na magiging kandidato ang isang tao ay merong itong well-being, mentally and physically sound. Yan ang unang dyan qualification ng mga kakandidato na hindi ugod-ugod. Paano ba makakandidato yan hindi na makakalakad? At paano makaserbisyo sa kanyang constituents? Hindi na nga makakalakad. Di ba binubuhat na yan Ang dami-dami palang niyan. Sabi ni Bongo ay 70 tablets daw ang mga supplements niya ni Digong. Kaya itong Comelec naman, dapat tingnan nyo ang batas ng Comelec, taga-Comelec. Kapag masakitin ng tao, ay wag nyo nang tanggapin ang kandidasi niya. Kasi hindi na nga makakalakad Hindi na pwedeng maglakad yan, hindi na pwedeng titingin kung anong project ang gagawin niya sa syudad niya. Wala na. Hindi na makakalakad Ibig sabihin, hindi na pwedeng kakandidato. Bakit naman tong Comelec tinanggap pang kandidasi nito Hindi na ulyanin na nga. Yung sinasabi niya, hindi niya na-remember yung mga sinasabi ni Digong. Yung lumalabas sa bibig niya ay kinabukasan, hindi niya alam Kaya hindi na siya physically sound, mentally sound. Mentally meron pang kaunti pero sa physically, ibig sabihin yung health ay hindi na pwede. Sa batas ng konstitusyon, ang mga kumakandidato, public official galing sa barangay captain pataas hanggang presidente, ay kailangan talaga na malusog ang pangangatawan at hindi masakitin. Pwedeng may sakit siya pero yung mga kaunting sakit lang katulad ng ubo, di ba? Diabetes, ganyan. Pero yung maluba na ugod-ugod ka na, hindi ka na nga makakatakbo, hindi na makakalakad, hindi na makakatayo ng mag-isa, ay hindi na talaga yan pwede. Disqualified na yan. Well, itong susunod ngayon na video clip ay apo ito ni Benigno Aquino, which is nagsalita at in-interview ng Teleradio Serbisyo. Kudos nga para sa mga taga-Teleradio Serbisyo na hiniram natin ang bidyong ito. Atin pakinggan ang apo ni Ninoy Aquino. Beses na po na may ganitong pahayag si VP Sara Duterte, At saka naglabas din po ng pahayag yung pamilya noong unang beses na kinumpara niya yung sitwasyon nilang pamilya kay Lolo Ninoy. This was noong November 27 na para sa akin hindi maganda na yung ginagamit yung pangalan ni Lolo Ninoy upang ipagtanggol yung isang promotor ng EJ case na yun din yung kinamatay ni Lolo Ninoy. Pero I think yung naging pasya ng pamilya namin, pangalawang beses na nga to, nasabi na namin yung gusto naming sabihin dati, gusto na lang namin ipaalala sa madla na ibang-iba nga yung ginawa sa Lolo Ninoy ko kesa sa mga nangyayari ngayon kay President Duterte. So marami siguro yung hindi nakakakilala sa kanya o sa mga pinanindigan niya nung buhay pa siya. So para sa akin, kapag may ganitong paghahambing, parang annoying siya, kumbaga, na parang okay, kailangan ko ulit itama o kailangan kong klaruhin kung ano ba talaga yung pinanindigan ni Lolo Ninoy nung nandito pa siya. Tigil-tigilan yun na yung paggamit ng dugo ng isang Aquino upang ipaglaban yung kanilang pansariling interes. Ama, okay. Dito po sa So panibagong ito balikan natin itong sinasabi niyang dugo. Ilang pansariling interes. Ama. Ayan, may sinabi siya dito na dugo ito, balikan Then yun natin. yung paggamit ng dugo ng Ayun. isang Aquino upang ipaglaban yung kanilang pansariling interes. Ayan, so hindi dugo. Sa tingin ko ay yung kasikatan, fame.
ginamit ni Sara Duterte ang fame, ang kasikatan ni Benigno Aquino Jr. Junior pala si Benigno Aquino, no? Yung si Pinoy, Junior din yun di ba? The third ba yun o the second? Si Pinoy. Ngayon ang ano diyan meron din kasing utak itong si Sara kahit Saramaw yan. Ginagamit niya ang kasikatan ni Ninoy para mag-incite, magtawag ng revolusyon. Kasi kinukumpara niya sinasabi niya na si tatay pag-uwi ay parang si Aquino. Magkaroon ng revolusyon ng Pilipinas kapag uuwi ang tatay. Ganyan ang ano niya Ang ibig niyang ipahiwatig na kapag uuwi ang kanyang tatay ay magkaroon ng parang EDSA Revolution Part 3 or Part 4 ba yan? Ginagamit niya ang dahil napakasikat ni Benigno Aquino noon, pero ang hindi alam ng lahat, yung revolusyon na yun ay back up yun ng, alam na natin, US. Back up ng US. Kaya nga tinanggal mismo ng US si Ferdinand Marcos ay parang kinidnap din, di ba, ng US, dinala sa Hawaii para makaupo si Cory Aquino. Yun ang ayon sa mga teorya ng mga politicians, conspiracy theory, na ang revolusyon na yun kaya nangyari ay dahil back up by the US. Hindi kasi nagustuhan ni Ronald Reagan ang ang stand ni Presidenteng Marcos, kasi gagawa ng Asian dollars Gagawa tayo ng Asian dollars noon. Yun ang point na hindi nagustuhan ni Ronald Reagan. Kaya ay napaka ni Marcos noon, napaka-threat sa US. Kasi kung gagawa ng Asian dollars back up by the said Marcos Gold ay lagot ang Amerika. Di ba mas mayaman pa tayo sa sa Singapore noon. Kaya nga merong Singaporean dollars merong Hong Kong dollars, di ba? Meron din sanang Philippine dollars noon. Na meron pa tayong napakaraming ginto unti-unting naglaho ang mga ginto hindi natin alam kung nasaan napunta na yun ang mga Marcos Gold, di ba? Kaya ang nangyaring successful ang EDSA, People's Power, na si Cory ang nakaupo dahil nga mayroong nag-facilitate na superpower. At hindi akong nagsabi niya nabasa ko lang yan sa mga artikulo na ito'y back up by Amerika. Lalo na yung si Ronald Reagan ay hindi maganda ang pakikitungo ni Ronald Reagan kay President Marcos. Okay, so ito meron pa tayong dito mga kababayan, reaksyon ng isang political analyst. Galing din ito sa interview din yata ito sa Teleradyo Serbisyo. Atin panoorin. Dito po sa panibagong statement ni VP Sara na parang ikinokompara niya ang sitwasyon ng seguridad ng kanyang ama sa naging sitwasyon po ng dating Senador Ninoy Aquino. Okay, para sa akin parang hindi tama kasi worlds apart, daigdig ang pagitan nung nangyari kay Ninoy Aquino at saka itong kasalukuyang kalagayan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, no? Hindi naman tinakasan ni Ninoy Aquino kahit pa yung mga kaso sa kanya, no, kahit pa nasa ilalim ng diktadoryang Marcos, di ba, bumalik siya at hinarap niya yon ng buong tapang para sa ating bayan. At ang gusto nilang mangyari ngayon sa kaso ng kanyang tatay, sa kaso ng tatay ni VP Sara Duterte ay hindi nila harapin yung ikinasa sa kanila sa International Criminal Court, no. So tingin ko talagang ako personal parang nakakataas ng balahibo na marinig iyon from VP Sara pagkatapos din na nung panunungkulan ni President Duterte sa buong panahon na yon na siya ay Pangulo, siniraan nila yung spirit ng EDSA People Power. Talagang sila din, sa kanila naman ang galing na Ninoy is not a hero, di ba? Tapos ngayon kumakapit sila dito sa alaala at pagmamahal ng bayan kay Ninoy Aquino. Ay kasi panahon sa ni Digong, pag-upo ay binira niyang EDSA People's Power na hindi hero si Ninoy. Walang kwenta, di ba, yung mga ganyan. Pero ngayon ginagamit nila ang kasikatan ni Ninoy para mag-umpisa ng isa na namang
EDSA or People's Power Part 4 or Part 3. Hindi tayo tiyak kung meron na bang Part 3, di ba? So, ito nga, sinakyan nila ang kasigatan ni Ninoy Aquino, which is connected to itong or related to the EDSA or People's Power. Kaya ito, ang mga tao magsasabi na hero pala si Digong. Sali tayo sa revolusyon, sa People's Power kasi parang Ninoy Aquino pala ito. Pinangunahan ni Sara, kinukondisyon nila ang utak ng mga DDS na itong si Digong ay parang si Ninoy Aquino, which is malayong malayo talaga, mga kababayan. Malayo. Okay, hindi ako fans ni Benigno Aquino Jr. pero kapag ikumpara ang dalawa, Digong, Benigno Aquino Jr., ang layo-layo. Mabait na tao si Benigno, politiko, merong ideology. Kung hindi man natin gusto yung ideology niya, pero meron. Di ba si Digong anong meron? Tukhang lang. Patayan lang palagi at pagmumura. Grabe. Tapos ikumpara nila, hindi pwede yan. Kinukondisyon nga ni Digong ang utak ng mga OFW sa Hong Kong na siya daw ay parang si Jose Rizal at kapag namatay siya ay gagawan siya ng rebulto, no? Tapos katabi daw ni Rizal, may hawak siya na baril, si Rizal may hawak na libro. Yun ang sabi ni Digong eh. Si Rizal may hawak na libro, siya naman may hawak daw na baril. Tawanan yung mga OFW nang sinabi niya yun. Ito namang mga DDS ay kahit yung pinagsasabi ni Digong ay patayan na, tawanan pa rin eh. Huwag naman kayong ganyan. Kapag medyo masama ng sinasabi ni Digong, huwag kayong tumawa. Kasi parang kayo, alipuri sa sa impyerno eh. Na kapag nagsalita si Satanas ay palakpakan. Di ba kapag masama ang pinagsasabi ay dapat nga ay pakita nyo na hindi nyo nagustuhan. Huwag kayong pumalakpak. Ayan, kaya na-divide ang buong bansa eh, nagiging pwersa ng kadiliman at pwersa ng kabutihan. Kaya nagiging kadiliman eh kasi ina-idol nyo yung mass murderer na sinasabi. Okay, tapusin natin ang video. Kaya parang yun nga parang nakakakilabot eh. Kung iisipin ko lang na sinabi nyo dati, Ninoy is not a hero, at na ngayon hinahalin tulad nyo ang Pangulo, dating Pangulo kay Ninoy, parang lumalabas eh. O hindi si dating Pangulo din ay hindi siya bayani, no? Dahil din sa sarili nilang kagagawan. Hinalang at nakakuha ng due process. In fact, kaya nga ngayon siya harap sa isang paglilitis, di ba? Patas ang International Criminal Court, walang say dyan ng gobyerno ng Pilipinas, di ba? Kung siya ay nandito pa sa Pilipinas, baka may masabi pa tayo dahil nasa kapangyarihan ngayon ng mga Marcos, di ba? Maaaring hindi ganun ka patas at malinis yung magiging paglilitis. Pero doon, di ba? Protektado ang kanyang mga karapatan dahil ito ay isang pandaigdigang korte na wala namang say ang gobyerno ng Pilipinas. Totoo yan, mas maigi na nandoon na sa ICC, sa International Court, nangyayari ang paglilitis. Dahil kung dito yan sa Pilipinas, ay talagang magkagulo dahil alam naman natin na maraming DDS na magipagpatayan kasi mga utak-tukhang din eh. Magipagpatayan sa mga loyalista kaya magkagulo, magkaroon ng dalawang faksyon at magsalpukan at marami ang madisgrasya. Kaya mas maganda na move na doon na nga lang sa ICC, at least patas doon, may karapatan doon si Digong at may karapatan din ng mga biktima. Patas, napakapatas ng ICC, ang napakarami nga nilang parang prelude to trial. Merong mga di ba? Bago ang proper trial ay merong pang dalawang pagpresenta ng mga itong ebidensya. Presenta pa yun hindi pa yung trial. Alright, sa mga kababayan, hanggang dito na lamang ako. Ako'y magpapaalam na, at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pakishare sa ating video at sa aking mga avid followers. Ako'y magpapasalamat sa lahat. Hanggang sa muli, paalam.